Kabanata 5611. Driver ng pamilya. Lahat ay nagkatinginan bago nagtawanan ng malakas si Camilla at ang mga babae. Iniisip ba niyang ipapaliwanag ni Ernie ang sarili sa isang driver? Anong nakakatawa? Ano ang impluwensya ng isang driver sa isang malaking pamilya? Ang pamilyang Surrey ay may marahil 100 magkakaibang driver na. Nakangiting nagbiro si Ernie Surrey. Gusto kong makita kung sinong driver ang maglakas loob na sumalungat sa akin. Sa loob lamang ng 3 minuto, narinig ang mabilis na yabag sa labas. Muling sinipa ang pinto. Halos lahat ay kusang tumingin bago pumasok ang isang lalaking nakasuot. Hindi niya pinansin ang iba nang mabilis siyang lumapit kay Harvey York na nakakrus ang mga braso. "Ayos ka lang ba, Master York? Ano sa tingin mo?" Sagot ni Harvey. Ngumiti si Wildcat. "Sigurado akong hindi ka magagawang gasgasan ng ilang maliliit na isda. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung masisiyahan ka sa iyong paliwanag." Inilipat ni Wildcat ang tingin niya kay Ernie na bahagyang nagbago ang ekspresyon. "Medyo mayabang ka, young Master Ernie. Paano ka nang ahas na sumalungat kay Master York? Gusto mo na bang mamatay?" Nagpakita si Ernie ng isang kakilakilabot na ekspresyon sa sandaling makita niya si Wildcat. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pamamanhid matapos mapag-alitan. "Bakit ka nandito, Uncle Wildcat?" Ngumiti si Wildcat. "Kung hindi ako nakarating dito, nasaktan mo sana ang mahalagang bisita ni Mr. Lennon. Makikita natin kung paano mo ipapaliwanag iyon sa kanya kapag nangyari iyon." Ang kanyang mahalagang bisita. Tumingin si Ernie kay Harvey nang hindi makapaniwala. Si Lennon Surrey ay ang kanyang lolo at ang pinuno rin ng Luster Tribe. Bakit magkakaroon ng isang bata bilang mahalagang bisita ang isang lalaking tulad niya? Anong nakakatawa? Siguro nagkakamali ka, Uncle Wildcat. Tiningnan ni Ernie si Harvey. Hindi siya mukhang. Agad na pinutol ni Wildcat si Ernie. Sabi ni Mr. Lennon, "Hanggat nandito si Master York, ako ang magiging driver at bodyguard niya." "Ano, iniisip mo bang peke ang mga utos ko? Iniisip mo bang inaabuso ko ang aking awtoridad?" "Hindi, syempre hindi." Napasinghap si Ernie. Hindi miyembro ng pamilyang Surrey si Wildcat, ngunit siya ay disipulo ni Lennon mula noong siya ay bata pa. Sa isang pananaw, mas mataas ang kanyang pagkakakilanlan kumpara sa 3 iba pang mga master ng pamilya. Karamihan sa oras, si Lennon ang nagbibigay sa kanya ng mga utos. Dahil nakuha niya si Wildcat na maging driver at bodyguard ni Harvey, ipinapahayag na niya sa mundo. Protektahan niya si Harvey sa lahat ng gastos. Medyo nagalit si Ernie matapos marinig ang mga salitang iyon. "Mali ako, Uncle Wildcat." Pagkatapos, tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Harvey. "Master York, ako ay nagkamali ngayon. Pakiusap, maging mabuti ka, at patawarin mo kami." Nanginginig sa takot si Camilla at ang iba pa matapos marinig ang mga salitang iyon. Lubos silang nagulat. Ano ba ang problema ng taong ito? Paano niya napasuko si Ernie Surrey ng napakadali? Magagawa niya ang lahat ng gusto niya dito. Pero kung tinatawag ni Ernie na tiyuhin si Wildcat, ibig sabihin ay sinusuportahan ng pinuno ng pamilya ang talunan. Bakit sasalungat si Mr. Lennon sa kanyang sariling kamag-anak para sa isang outsider? Anong nakakatawa lang? Nakatitig ng may pagtataka si Harvey York kay Wildcat. Ang lalaki ay may mataas na katayuan sa kanyang pamilya. "Paano mo haharapin ang sitwasyon sa susunod, Master York? Paano kung baliin ko na lang ang braso niya bilang kabayaran?" Masusing tinitigan ni Wildcat si Harvey matapos pag-alitan si Ernie. Agad na namutla ang mga mukha ni Camilla at ng iba pa. Si Ernie lang ang nagpapakita ng kakaibang ekspresyon. Hindi siya tanga. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang may karanasang tao. Naisip niya na sinusubukan lang siyang protektahan ni Wildcat. Kung gusto ni Wildcat, maaari niyang baliin ang kanyang braso ng walang anumang babala. Ginawa ito ni Wildcat dahil mayroon si Harvey sa pamilya. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya kumilos ng mayabang. Walang pag-aalinlangan, agad na sumunod si Ernie. Kung hindi sapat ang isang braso, pwede mo nang kunin ang dalawa.
Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng paliwanag para dito. Nagkamali ako pagkatapos ng lahat. Parang kalmado si Harvey matapos makita ang dalawa na nagkakasundo. Isang ordinaryong estudyante ang magiging sobrang natutuwa sa nakikita na magsisimula silang magtrabaho para sa pamilya. Ngunit bago pa man si Harvey, ito ay isang larong pambata. Hindi pinansin ni Harvey sina Ernie at Wildcat nang maglagay siya ng 4 pang bala sa revolver sa mesa. Pagkatapos, pinaikot niya ang silindro bago tanggalin ang safety lock. Kumurap ang mga mata ni Ernie. Napansin din ni Wildcat ang isang bagay. Dahil gusto mong maglaro, maglalaro ako sa iyo, sabi ni Harvey. Isa-isa nating gagawin ito. Hayaan nating magpasya ang tadhana kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Bagamat karapat-dapat ka kung mamatay ka. Well, ikaw ba ang mauuna? O gusto mo bang ako ang mauna? Walang pakialam na nag-gesture si Harvey matapos ilagay ang revolver sa mesa. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ni Ernie matapos makita ang mga galaw ni Harvey. Kahit si Wildcat ay hindi maiwasang mapahanga. Walang awa siya. Talagang walang awa. Ilang tao lang ang maglalaro ng Russian roulette na may 1 bala lamang sa baril. At gayon paman, naglagay si Harvey ng 5 bala sa kabuuan. Hindi na ito isang laro. Ito ay buhay o kamatayan. Sobrang natakot sina Camila at ang iba pa kaya naging malambot ang kanilang mga binti. Nakaharap si Ernie sa kamatayan sa mismong sandaling iyon. Agad na nalampasan ni Harvey si Ernie sa pagiging brutal. Patuloy na kumurap ang mga mata ni Ernie. Ilang beses siyang gustong kumilos, ngunit hindi niya nagawa. Alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Ano, natatakot ka ba? Tanong ni Harvey. Ako na ang magsisimula. Bago pa man makasagot si Ernie Surrey, hinila na ni Harvey York ang gatilyo ng baril patungo sa kanyang ulo. Flick! Walang bala ang lumabas mula sa baril. Walang laman. Paano? Nakaligtas siya sa isang pagkakataong 1 sa 6. Bago pa man makasagot ang iba, itinapon ni Harvey ang revolver sa harap ni Ernie habang nakangiti. Ikaw naman. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Alam niyang may laman na ang susunod na pagputok ng baril. Dahan-dahan niyang itinaas ang revolver mula sa mesa habang nanginginig sa takot. Hindi niya gagawin na ipatong ang baril sa kanyang ulo kahit na ano pa man. Ano, natatakot ka ba? Lumapit si Harvey bago tinapik ang mukha ni Ernie habang nakaturo sa kanyang ulo. Kung hindi mo kaya iyon, bakit hindi mo subukang barilin pababa? Matapos marinig ang mga salita ni Harvey at makita ang kanyang malamig na titig, kusang nanginig si Ernie sa sandaling maisip niya iyon. Agad niyang ibinagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Kasalanan ko ang lahat, Master York. Ako ang gumawa nito. Pakiusap. Kunwari wala akong ginawa. Pakisuyo. Naalala niya lang ang linyang iyon matapos marinig ito mula sa bawat taong nagsabi noon sa kanya dati. Patago namang pinunasan ni Wildcat ang kanyang pawis habang pinapanood ang pangyayari. Naniniwala siyang kung gagamitin ni Ernie ang baril laban kay Harvey, si Ernie ang mamamatay. Sa oras na iyon, napagtanto ni Wildcat ang isang bagay. Ang binatang nasa harap niya ay parang isang walang pakialam na nagpapakita. Pero sa totoo lang, hindi siya nagpapanggap. Tunay siyang isang makapangyarihang nilalang. Ang mga kilos ni Ernie at ang mga ideya ni Wildcat ay parang larong pambata lang para sa kanya. Pinigilan lang ni Harvey ang sarili na saktan si Ernie at sayangin ang lahat ng ito para maiwasan na masangkot sina Billy Higgs at Judith Pedler. Kung hindi dahil doon, malamang na namatay na si Ernie ng ilang beses. Walang pag-aalinlangan, isang pakiramdam ng pagkakasala ang pumasok sa isip ni Wildcat. Pakiusap bigyan mo siya ng pagkakataon, Master York, pagmamakaawa niya. Kailangang magbayad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Dahil may magandang ugali siya, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Salamat, salamat, sagot ni Wildcat habang patuloy siyang yumuyuko. Maraming salamat, sigaw ni Ernie habang ang buong likod niya ay natatakpan ng malamig na pawis. Aalis na sana si Harvey nang lumingon siya kay Ernie. Wala akong pakialam sa ibang tao, pero si Billy ay may arranged marriage sa akin. Kaibigan ko rin si Judith.
Kung hahaplasan mo ang kahit sino sa kanila, dudurugan ko ang buong pamilya mo. Bago pa man makasagot si Ernie, umalis na si Harvey. Natatakpan ng pawis ang kanyang ulo. Alam niyang isang taong tumutupad sa kanyang salita si Harvey. Matapos magalang na sumunod si Wildcat kay Harvey, bumantong hininga si Ernie nang tumayo siya. Halos mahimatay siya dahil sa pawis. Sa wakas ay nagsalita si Camilla pagkatapos ng mahabang sandali. Young Master Ernie, bakit? Naglabas ng mapait na tawa si Ernie Surrey. Hindi mo naintindihan, Camilla. Malalim ang tubig dito. Nakikita mo akong nagpapakita ng kapangyarihan sa tuwing may pagkakataon, pero talagang iniisip mo bang mahalaga ako kumpara sa iba sa pamilya? Paano ka naman hindi? Magalang na nagtatanong si Camilla. Ako nga, pero hindi rin. Bumantong hininga si Ernie. Ako ay isang direktang kamag-anak na may malaking autoridad. Pero bukod sa aking lolo, may 2 tao na hindi ko kailanman hahamakin. Ang aking kapatid na babae, at si Wildcat. Ano, siya ba iyon? Napasigaw si Camilla. Ang alamat na nag-iisang nagwasak sa desert night sa labas. Ang taong nakitungo sa Mountaintop Bandits. Bumantong hininga ulit si Ernie. Siya nga, at para lang siyang magiging driver at bodyguard ng batang iyon, talagang iniisip mo bang ordinaryong tao lang siya? Nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod sina Camilla at ang iba pa. Talaga bang may mataas na katayuan ang batang iyon? Akala ko rin noong una. Plano kong lumaban pagkatapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Pero ang Russian roulette, kinuha ni Ernie ang revolver. May pakiramdam ako, kung ako mismo ang humila ng gatilyo. Malamang hindi lang ako ang mamamatay. Nagulat ang lahat. Naintindihan nila ang ibig sabihin ni Ernie. Hindi lang basta isang taong may malaking pagkakakilanlan si Harvey. Sa halip, malamang na may kakayahan din siya. Kahit na ang isang tulad ni Wildcat ay tinawag siyang master. Sapat na yun para patunayan ang teorya. Malaki ito. Kailangan kong pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Determinadong tumayo si Ernie bago umalis sa silid. Lumabas si Harvey, na sinusundan ni Wildcat. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon sina Winston Osborn, Billy Higgs, Judith Pedler, at ang iba pa matapos makita si Harvey. Medyo nag-aalangan si Billy na magsalita. Mabilis na lumapit si Judith bago nagsalita. Ayos ka lang ba, Harvey? Ngumiti si Harvey. Ayos lang ako. Dapat kang magmadaling umuwi. Sigurado ka ba? Hindi makapaniwala si Judith. Habang sasagot na sana si Harvey, lumapit si Eliza Howell bago tumitig kay Harvey. Sabi ko naman sa iyo na magiging ayos lang siya, Judith. Hindi mo ba nakita na tinawagan ni Winston si Prince Bowden nang makalabas tayo? Tiyak na magbibigay ng respeto si Young Master Ernie pagkatapos noon. Bukod dito, hahayaan sana niya na umalis ang lahat kung hindi lang nagpapakita ang bata at sinampal siya sa mukha. Binababa niya ang lahat dahil sa kanya. Kumunat ang noo ni Judith matapos marinig ang mga salita ni Eliza. Gusto niyang kontrahin siya pero hindi niya alam kung paano. Naisip din ni Billy na may mali, pero tinawagan nga ni Winston si Bowden Osborn sa harap ng lahat nang lumabas sila. Ang taong nasa kabilang linya ng telepono ay parang medyo lasing, pero ang numero ay talagang pag-aari ng lalaki. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5615. Sa totoo lang, hindi kumbinsido si Winston Osborn na tutulong si Bowden Osborn. Matapos ipaliwanag ang buong sitwasyon, ang tanging ginawa lang ni Bowden ay magham at ibinaba ang telepono. Wala siyang pag-asa sa sitwasyon. Naniniwala siyang mamamatay o tuluyang mapaparalisa si Harvey York. Hindi niya inaasahan na makakalabas si Harvey nang walang galos. Walang pag-aalinlangan, naramdaman ni Winston na tumaas ang kanyang ego ng husto. Lumapit siya kay Harvey bago siya tiningnan ng nakakrus ang mga braso. Parang medyo nadismaya siya nang makita si Harvey na walang kahit isang gasgas. Kung hindi dahil sa tawag ko sa telepono, hindi ka makakalabas dito. Siguro dapat kang magpasalamat at humingi ng tawad sa lahat dito.
Hindi sana nangyari ang lahat kung hindi ka nagiging pabaya. Malinaw na pinili ni Winston at ng iba na huwag pansinin ang katotohanan na si Lando Miller ang nagdulot ng lahat ng nangyari. Walang pakialam na naglakad si Harvey patungo sa parking lot nang hindi man lang tumitingin kay Winston. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Wildcat. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagpa siya na manahimik. Hindi siya maglakas loob na magsalita para sa kanya kung ayaw magsalita ni Harvey. Kumunat ang noo ni Billy Higgs bago tumayo sa harap ni Harvey. Teka, sandaling tumingin si Harvey kay Billy. May problema ba? Pwede bang huwag kang maging pabaya, Harvey? Parang bibigyan ni Billy ng leksyon si Harvey. Alam kong ganap na nasira ang iyong pagkalalaki dahil sa nangyari. Alam kong nagmakaawa ka kay Young Master Ernie para lang makalabas ng walang galos. Pero ano ngayon? Dapat kayang tiisin ng mga lalaki ang kahihiyan. Dapat mong gawing aral ito para magbago. Bibitawan mo na ang kay-abangan na nakuha mo mula sa malaking lungsod. Sa wakas ay magsisimula kang seryosohin ang mga bagay-bagay. Naiintindihan mo ba? Tinitigan ni Harvey si Billy. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay-bagay ngayon? Hindi. Tinuturuan kita kung paano maging disente. Tapat na sabi ni Billy. Wala kang pinagmulan dito. Hindi ka pwedeng basta-basta gumawa ng mga bagay-bagay ng pabaya. Masarap gumawa ng gusto mo, pero hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan pagkatapos noon. Kung hindi dahil kay Prince Bowden, hindi ka makakalabas kahit nabasagin mo ang ulo mo sa lupa. Hindi mahalaga kung sino ang tama o mali. Hindi rin mahalaga kung bastos ba si Winston sa iyo o hindi. Niligtas niya ang buhay mo. Kailangan mong magpasalamat sa kanya. Nagpakita ng malalim na tingin si Harvey. Gusto mong magpasalamat sa batang iyon. Nagalit si Billy. Hindi. Gusto kong magpasalamat ka sa kanya. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo na maging mapagpasalamat? O may dahilan ba kung bakit ayaw mong gawin iyon? Kung nasiyahan ako, hindi kita pipilitin na gawin iyon. Kailan ba ako kailangang magpaliwanag sa kahit sino? Wala kang ang karapatan. Pagkatapos, nagtungo si Harvey sa parking lot. Sa likuran, si Billy ay tumatalon-talon sa galit. Isang Toyota Prado ang tahimik na nagmamaneho sa kalsada. Nakasandal si Harvey York sa upuan ng pasahero habang nakatingin sa kalangitan sa gabi. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya habang paminsan-minsan siyang sumisip-sip ng kanyang soda. Biglang nagsalita si Wildcat matapos ang isang sandali ng awkwardness. Iyong girlfriend mo ba iyon, Master York? Paano mo nalaman? Humarap si Wildcat kay Harvey. Base sa itsura at tono ng babae, parang lubos siyang nasaktan. Tumawa ng malakas si Harvey. Hindi ka pa naman nagkaroon ng kasintahan, di ba? Sasabihin ko sa iyo, kahit anuman ang kanilang uri ng pagkatao, halos pareho ang kanilang itsura kapag nagagalit sila. Bahagyang tumanggaw si Wildcat. Bakit hindi mo ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya noon? Ano naman ang punto? Nagulat si Wildcat. Hindi siya tanga. Mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon. Ang mga taong tulad ni Harvey ay ang pinakaayaw na magpaliwanag sa iba. Sa paningin niya, sina Winston Osborne, Billy Higgs, at ang iba pa ay naglalaro lang at nagpapanggap. Ano ang punto ng pagpapaliwanag kung ganoon ang kaso? Anong nakakatawa? Tumigil si Wildcat sa pagtatanong kay Harvey matapos makita na ayaw niyang talakayin ang kanyang relasyon. Makalipas ang kalahating oras, nakarating ang kotse sa isang malaking compound sa paanan ng Eden Mountain. Nakapalibot ang mga bundok at ilog sa lugar. Kahit na nasa labas ng lugar ng villa, ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Malamang na isang mahalagang lugar ito para sa pamilyang Surrey. Ito ang bahay ng mga ninuno ng pamilyang Surrey. Dito nagsimula ang kanilang mga ugat noon pa man. Dahil ang bahay ay nasa labas ng lugar ng villa, at dahil medyo malayo ito sa sentro ng bayan, hindi masyadong gusto ng mga tao sa pamilya na manatili dito. Gustong-gusto ni Mr. Lennon ang katahimikan. Paminsan-minsan ay inaanyayahan niya rin ang kanyang mga bisita dito. Dito ka matutulog ngayong gabi. Hindi lang ako ang matutulog dito, di ba? Bago pa man makasagot si Wildcat, nagyelo siya sa sandaling humarap siya sa parking lot.
Nakita ang ilang iba pang mga kotse sa loob. Hindi niya inaasahan ito nang lumabas siya. Narito ang ika-4 na ginang, automatikong sabi ni Wildcat. Si Arya, tanong ni Harvey. Umiling si Wildcat. Hindi. Ang pinsan ng ika-4 na ginang. Ang anak ng ikalawang master. Ang ginang ay nagsasanay sa Inner Temple. Bakit siya bumalik ngayon? Matapos marinig ang pangalang iyon, nagliwanag ang mga mata ni Harvey, pero hindi rin siya nagsalita tungkol dito. Ipinarada ang kotse bago pinangunahan ni Wildcat si Harvey papasok sa pangunahing bulwagan. Naririnig ang ingay ng mga taong nagkukwentuhan mula sa loob. Mr. Lennon, narito na si Master York. Anunsyo ni Wildcat matapos pumasok. Sumunod sa kanya si Harvey. Isang dosenang tao ang nagtipon sa isang pangunahing bulwagan na may ilang libong square feet. Bukod kina Lennon at Arya Surrey na nasa tabi niya, naroon din ang isang babaeng parang pantas, na nakabalot ng puting damit. May magagandang mukha siya at bahagyang mabango. Isang nakakaakit na tanawin. Pero naisip ni Harvey na mahihirapan siyang makasama sa kanya dahil sa isang kadahilanan. Kusang tumingin si Harvey York sa babae. Base sa kanyang itsura, mukhang kapantay siya ni Arya Surrey. Natural, siya ang ika-4 na ginang ng pamilyang Surrey. Tahimik silang umiinom ng tsaa kasama ang iba. Sa sandaling dumating si Harvey, tumayo si Lennon Surrey bago tumawa. Narito ka na sa wakas. Nag-aalala akong hindi sapat si Wildcat para dalhin ka rito. Halika, halika, upo ka, Arya, kunin mo ang upuan ni Master York. Walang pakialam na umupo si Harvey sa kaliwa bago uminom ng tsaa na dinala ni Arya. Pasensya na sa aking pagkaantala, Mr. Lennon. Hay naku, wala iyon, ngumiti si Lennon. Narinig ko ang lahat, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon kay Ernie. Alam ni Lennon na kung hindi dahil kay Harvey, malamang na naparalisa na ang kanyang mahal na apo. Bahagyang tumango si Harvey bago tumingin kay Arya. Magandang makita ka ulit. Kumurap si Arya bago tumabi ng walang sinabi. Ngumiti ang ika-4 na ginang habang nakatingin kay Lennon. Lolo, huwag mong sabihin. Siya ba ang master na dinala mo pabalik? Ang nagsabing kaya niyang gamutin ka. Wala akong nakikitang espesyal sa kanyang itsura. Maraming manloloko ang naglalaro ng ganitong laro sa atin dahil sa iyong pinsala. Hindi mabilang ang mga taong tulad nito na nakakaharap natin taon-taon. Matapos ang lahat ng iyon, nagpasya kang magdala ng isa pang tao rito. Plano mo bang bigin ang iyong sarili ulit? Tumingin ang ika-4 na ginang kay Arya. Dahil lagi kang sumusunod sa lolo, dapat ikaw ang nakakaharap sa mga taong ito. Kung hindi, ano ang punto ng pagiging kasama mo siya? Hindi si Harvey. Agad na pinutol ng ika-4 na ginang si Arya. Kung sinabi kong siya nga. Pagkatapos, tumitig siya kay Harvey. Matapos makita ang kalmadong itsura ni Harvey, agad siyang naging mas mayabang. Magpanggap ka pa, tingnan natin kung saan ka aabot ngayon. Matapos marinig ang usapan ng dalawa, agad na dumilim ang ekspresyon ni Lennon. Miley Surrey, bakit ka pa rin ganito kapigil matapos ang ilang taong pagsasanay sa Inner Temple? Humingi ka ng tawad kay Master York. Ngayon na, ngumiti si Harvey. Hindi na kailangan, Mr. Lennon. May iba pa akong gagawin, kaya aalis na ako. Tumayo si Harvey, at handang umalis. Interesado siyang makipag-ugnayan, pero hindi naman pala kailangan. Hindi siya mag-aalangan na tumugon kung magpasya ang pamilyang Surrey na maging mabait. Pero dahil lantaran siyang nilait ng isang tao, hindi na niya guguluhin ang pamilya. Pagkatapos ng lahat, wala namang kahulugan sa kanya ang Luster tribe. Wala silang karapatan na iinsultuhin siya ng ganito. Nagyelo si Arya Surrey. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong ugali si Harvey. Kumurap ang mga mata ni Miley Surrey habang kakaiba ang tingin niya sa kanya. Sa pangkaraniwan, agad na itatanggi ng mga manloloko ang kanilang kawalang kakayahan sa halip na umalis. Dahil sa pagiging desidido ni Harvey, naisip ni Miley na may kakayahan talaga siya. Pero kahit na ganoon, naghahanap lang siya ng kamatayan dahil sa kanyang kayabangan. Bago pa man magawa ni Miley ang anumang bagay,
hinay pa ni Lennon Surrey ang kanyang biguti bago sumigaw sa galit. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Masungit na kinagat ni Miley ang kanyang manipis na labi bago humingi ng tawad. Pasensya na, Master York. Huwag ka nang mag-abala kung hindi ka naman talaga nagsisisi, sagot ni Harvey nang hindi lumilingon. Magmumukha kang mapagkunwari, nagyelo si Miley. Hindi niya inaasahan na magiging prangka si Harvey. Agad na tumitig ng masama kay Harvey ang isang dosenang malalakas na lalaki sa tabi niya. Paano siya nang ahas na iinsultuhin ang ika-4 na ginang ng ganito? Dapat siyang mamatay. Hinaway ni Miley ang kanyang kamay, na pinipigilan ng mga lalaki na gumawa ng anumang bagay bago siya tumitig kay Harvey. Taos puso akong humihingi ng tawad sa mga sinabi ko. Tumango lang si Harvey. Alam kong nagagalit ka, pero para kay Mr. Lennon. Gagawa rin ako ng pabor sa iyong pamilya. Agad na nabura ang pabor na ginawa ni Wildcat para kay Harvey. Naging tulala sina Lennon at Wildcat. Gusto ni Lennon na palalimin ang kanyang relasyon kay Harvey sa pamamagitan ng insidente sa Gangnam Outskirts. Pero dahil lang sa mga salita ni Miley, nawala agad ang pagkakataong iyon. Malamig na tumitig si Lennon kay Miley. Wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa iyo, sa susunod na iinsultuhin mo ang aking mahalagang bisita. Sisipain ko ang mga binti mo. Nagyelo si Miley. Naiintindihan ko. Oh, Miley, sabi ko na sa iyo. Hindi mapigilan ng iyong guro ang iyong galit habang nasa labas ka. Dapat mong gawin iyon sa iyong sarili. Sa wakas ay nagsalita ang isang lalaking nakabalot ng damit na nakaupo sa tabi ni Miley. Huwag kang magalit kapag ikaw ang mali. Siguraduhin mo lang na hindi mo na uulitin ang parehong pagkakamali. Siyempre, hindi rin hahayaan ng Inner Temple na mawala ito. Pagkatapos ng lahat, isa sa mga disipulo nito ang napilitang humingi ng tawad. Malalim nang umiti ang lalaki kay Harvey. Nanatiling walang emosyon si Harvey. Parang matuwid ang lalaking nakabalot ng damit, pero ang ngiti sa kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting lungkot. Ngumiti si Lennon bago nagpakilala. Ipakikilala ko sa iyo, Harvey. Narito si Arian Augustus mula sa Inner Temple. Siya rin ang nakatatanda ni Miley. Sobrang pagod si Miley sa kanya para lang maibsan ang aking sakit. Master Arian, si Harvey ito. Bata pa siya, pero hindi ka panipaniwala ang kanyang mga kakayahan. Dapat kayong magkakilala. Ngumiti si Arian Augustus na parang gusto niyang makilala si Harvey York. Magalang na inilahad ni Harvey ang kanyang kamay. Isang master ng Inner Temple. Narinig ko na matagal na ang kasaysayan ng inyong templo. Hindi lang ang Inner Temple ang isa sa 3 dakilang templo sa labas, kundi mayroon din itong mga turo ng orihinal na tagapagtatag ng sekta. Siguradong dadalaw ako kung magkakaroon ako ng pagkakataon. May bahid ng pagmamalaki sa mga mata ni Arian bago siya nakipagkamay kay Harvey. Kumusta, Mr. York? Hindi na nagtangkang makipag-usap kay Harvey si Arian nang humarap siya kay Lennon. Tiningnan ko ang iyong pinsala, Mr. Lennon, seryosong sabi niya. Ang pinakamagandang paraan para gamutin ka ay ang itigil ang iyong pagsasanay. Hanggat hindi ka nagsasanay, makakabuti ka ng matagal. Hindi magiging problema ang ilang dekada pa. Pagkatapos, tumingin si Arian kay Miley Surrey. Mukhang hindi na makakagalaw si Mr. Lennon pagkatapos noon. Kailangan siyang alagaan ng pamilya kapag nangyari iyon. Kumpiyansa niyang ipinahayag ang lahat na parang hindi siya dapat tanungin at ang kanyang salita ang katotohanan. Nagyelo si Miley. Ayos lang ang lahat hanggat magagamot mo si Lolo. Aalagaan ko siya. Salamat, Arian. Ngumiti si Arian. Ikaw din ay kabilang sa Inner Temple. Lahat tayo ay pamilya dito. Wala nang kailangang formalidad. Siyempre, alam kong mahirap para sa isang kilalang tao tulad ni Mr. Lennon na itigil ang kanyang pagsasanay. Hindi ko iminumungkahi ang ganitong bagay nang walang pagsisiyasat. Paano ito? Magpapadala rin ako ng ilang tao mula sa Inner Temple para bantayan si Mr. Lennon. Sa ganoong paraan, hindi na siya mag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Ngumiti si Harvey bago tumingin kay Lennon. Mukhang hindi mo na pala kailangan ang aking tulong. Pero dahil narito ako, may dapat akong sabihin sa iyo.
Ginagawa mo ang 8 extremes gamit ang isang hindi tagmang teknik ng regulasyon ng enerhiya. Nag-ulo ang iyong enerhiya dahil doon. Sobrang pressure din ang katawan mo. Ang pagtigil sa iyong pagsasanay ay isang magandang paraan para harapin iyon. Pero base sa iyong kasalukuyang kalagayan, baka hindi ka na makatayo sa natitirang bahagi ng iyong buhay pagkatapos noon. At hindi lang ito para sa ilang buwan. Siguraduhin mong pag-iisipan mo ng mabuti bago mo mismo iyon pagdesisyonan. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw ni Miley. Iniisip mo bang wala ka ng pagkakataong lokohin ang sinuman dahil nalaman na ng aking nakatatanda ang lahat? Bakit mo sasabihin ang ganitong bagay kung hindi naman totoo? Sabihin mo na lang kung gusto mo ang pera. Siguradong makakakuha ka ng pera mula sa pamilya dahil lang sa pagpunta mo rito. Pero kung patuloy kang magkukwento ng kalokohan, sisirain ko ang bibig mo. Kabanata 5620. Para lang ito sa pagpapaalala. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. York? May bahid ng galit sa mukha ni Arian Augustus. Pinapayagan ng Inner Temple ang lahat na kumain ng gusto nila at magkaanak. Pero patuloy pa rin kaming nagsusumikap na mapabuti ang aming moralidad araw-araw. Dahil sinabi kong kaya kung iligtas si Mr. Lennon sa ganitong paraan, ito lang talaga ang ibig kong sabihin. Tanungin mo si Mr. Lennon. Tingnan mo kung naniniwala siya sa akin. Maraming beses ko nang ginawa ito. Nagawa kong mapawi ang kanyang sakit sa bawat pagkakataon. Hindi ko iminumungkahi ito kung wala ng ibang paraan. Nilalait mo at ang Inner Temple dahil sa pagtatanong sa paraan. Puno ng galit si Arian. Malaki ang reputasyon ng Inner Temple sa labas. Ang pagtatanong sa Inner Temple ay nangangahulugang kamatayan. Hindi ito ang unang pagkakataong nakita ko si Master Arian, Harvey. Gumagamit din siya ng maraming paraan para gamutin ang aking katawan. Pero, maaari lang nating gamitin ang mga paraan ng isang beses bago mawala ang epekto. Sandaling nag-alinlangan si Lennon Surrey bago nagpatuloy sa pagsasalita. Malamang wala na siyang ibang pagpipilian kaya iminumungkahi niya ang ganitong bagay. Sigurado akong mabuti ang kanyang intensyon. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na kaya kitang tulungan ng hindi ka tuluyang mapaparalisa? Pagkatapos, handa ka bang maniwala sa akin o sa kanya? Nagulat si Lennon. Naalala niya kung gaano kagaling si Harvey York. Kung may pagpipilian, tiyak na hindi siya sasang-ayon na mapaparalisa ang kanyang sarili. Ang labas ay nasa isang kritikal na sitwasyon. Kailangan ni Lennon na kontrolin ang Luster Tribe pero hindi niya ito magagawa nang wala ang kanyang martial arts. Kung wala ito, magiging isang walang magawa na matandang lalaki lang siya. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nag-aagawan sa kanyang trono. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo, Harvey? Malamig na tumitig si Arian. 18 parmasyutiko ng Inner Temple ang tumingin na rito. Sinubukan na namin ang lahat ng kaya namin. Lahat ng bagay. Wala na kaming ibang pagpipilian kundi iminungkahi ang paraang ito. Hindi lang ikaw ay nagsisinungaling kay Mr. Lennon dahil sa sinabi mo, kundi pinagdududahan mo rin ang lakas ng Inner Temple. Hindi maiwasang tumayo si Arian na puno ng paghamak at galit sa kanyang mukha. Sina-challenge mo lang ang Inner Temple dahil sa sinabi mo. Hindi na kailangang magalit, Master Arian. Sigurado akong hindi iyon ang ibig sabihin ni Master York. Ako ang nag-imbita sa kanya rito. Dapat mo akong sisihin dito, hindi siya. Naiintindihan kong hindi ako ang pinakakilalang tao sa Inner Temple. Pero nirerespeto pa rin kita ng husto. Kailangan ko ng ultimatum ngayon. Maniniwala ka ba sa akin? O tiwala ka sa manloloko na ito? Masiglang sigaw ni Arian.